Good afternoon po sa ating lahat at sa pagpapatuloy po ng ating gawain sa araw na ito, hayaan niyo po akong basahin ang ika-4 na salita ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Matatagpuan po ito sa Matthew 27 verse 46 at Mark chapter 15 verse 34. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, "Eli, Eli, lama sabachthani," which means, my God, why have you forsaken me?" Sandali muna po tayong manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli naming sasariwain ang sakripisyo ng iyong buktong na anak upang kami iligtas sa kasalanan ng mundo. Nawa, Panginoon, Ikaw ang marinig at maranasan sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po sa wikang Tagalog, nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani," na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Bakit nga ba sa puntong ito ng buhay ni Hesukristo ay tinalikuran or pinabayaan siya ng ating Diyos Ama? Alam po natin na ang Panginoon ay banal at tayong mga tao ay makasalanan. Ngunit ang ating Panginoong Hesukristo ay inako ang ating mga kasalanan nang siya ay ipako sa krus. Kaya naman, sa puntong ito ay tinalikuran siya ng Diyos Ama. Sabi po sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. We can see here also that more than the emotional and the physical pain that Jesus have experienced, it is more painful when God the Father forsaken Him. It is only the time that was recorded also that Jesus did not address God as Father. Sabi po, di ba? My God, why have you forsaken me?" So, hindi niya sinabing, "Father, Father, why have you forsaken me?" Ano nga po ba yung itinuturo ng verse na ito? Una po, we can cry out to God. God wants us to call on Him when we are going through storms. So, when we are in desperate situation, when we are in trouble, when we are confused, and when we are in pain, we can always call unto God para sa tulong or kung may mga gusto tayong itanong sa Kanya kung bakit nangyayari ito at kung bakit kailangan natin maranasan tong mga pangyayaring ito. Like now po na nasa pandemic pa rin tayo, hindi pa rin natatapos yung pandemya, it's a global pandemic, at lahat po rin tayo ay nag-iintay kung kailan ito matatapos. Siguro yung iba sa atin nagtatanong, "Lord, kailan ba ito matatapos? Lord, bakit kailangan namin pagdaanan to?" Only God knows kung kailan ito matatapos at kung ano yung reason behind kung bakit natin ito nararanasan. Also, God wants honest prayer from us. We have to cry out to God, and it is also a fervent expression of our faith in God. Sabi po sa Psalms 145 verse 18, "The Lord is near to all who call on Him, in truth." So gaya na lamang po ng pagsamo ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay nasa krus ng Kalbaryo, binigyan na rin po tayo ng karapatan ng ating Panginoon na magsumamo sa Kanya, na iiyak natin sa Kanya lahat ng nararanasan nating problema, lahat ng nararanasan nating sakit. We can also ask God for His purpose kung bakit nangyayari ito. At alam naman natin na ang Panginoon ay may plano sa lahat ng mga na-experience natin at alam din po natin na may magandang bunga ang lahat ng nararanasan nating paghihirap dito sa mundo. Second po, God may be silent, but He is not absent. So, gaya po din nung
nung nasa krus po ang ating Panginoon, nung nagsusumamo siya sa Diyos Ama, hindi naman immediately sumagot ang Heavenly Father sa kanya, no? Ganon din po tayo pag nagdadasal tayo or pag iniiyak po natin sa ating Panginoon yung ating mga problema. Hindi naman po immediate o hindi naman po instant yung sagot. God listens to all our cries and prayers. And kung medyo may delay man sa sagot, it doesn't mean na hindi niya tayo naririnig. He always listens. At there are times that God is silent, but that doesn't mean na He is absent in our life. Even though God does not respond back, God is always listening to our prayers. Kasi tayo bilang tao, no, mas parang pag may tinanong tayo or kung may ni-request tayo, mas madali para sa ating tanggapin na mangyayari yun kung may immediate na sagot kung may absolute na sagot. Pero alam natin na hindi ganun ang Panginoon. May mga times na andun tayo sa waiting period dahil may itinuturo siya. Kaya naman, when God seems silent, wait on Him. So sometimes God is silent no matter how much we cry unto Him. There are times or instances in our lives that we may never get the answer at all. Minsan di natin makukuha yung sagot sa lahat ng bakit natin. Hindi natin makukuha yung sagot sa mga ipinagdarasal natin. Dahil may ibang plano pala or may ibang isasagot pala ang Panginoon sa mga ipinagdarasal natin. And during this waiting, we know that God is molding us, that God is preparing us, and alam natin that these battles are not ours but His. So alam natin na lahat ng hinaharap nating problema ay hindi natin haharapin ng mag-isa. Alam natin na kasama natin ang ating Panginoon. Kaya naman, sabi sa Exodus 14 verse 14, "The Lord will fight for you. You need only to be still." So, mag-intay lamang po tayo. Alam natin na ang Panginoon ay kasama natin sa lahat ng problema natin, sa lahat ng kinakaharap natin ay alam natin na lalabanan yun ng Panginoon, kasama natin siya, nahaharap sa problemang ito. And third one, and the last one, matututunan din natin dito or nire-remind din tayo ng verse na ito that Jesus Christ can relate to our pain. Jesus understand what life is like for us. Kaya nga siya nagkatawang tao, di ba? So naranasan na niya maging tao, naranasan niya kung paano tayo mamuhay. And He doesn't ask anything of us that He wasn't willing to do Himself. And He promises to be with us in all we have to go through. So dahil nagkatawang tao siya, nalaman niya kung paano tayo mamuhay, na-experience niya lahat ng pwede nating ma-experience. Actually, yung pain na na-experience ng ating Panginoon during the crucifixion is sobrang sakit at inako niya na yun. Kaya yung pain na yun ay naiintindihan niya. He understands our pain. No matter what we're going through, we have a God who is intimately acquainted with all our ways. Hindi niya tayo iiwanan. He will not be distant dun sa na-experience natin na paghihirap or sakit. Kailangan lang po natin siyang hayaan na pumasok sa buhay natin, and He will comfort us. He will wrap His arms around us during these sufferings. Sabi nga po sa Hebrews 4 verse 15, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin." So, sino ba yung high priest na sinasabi dito? Ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman, kaya niyang intindihin kung ano man yung sakit at hirap na nararamdaman natin. Hindi tayo mag-isa sa sufferings na ito, naiintindihan po tayo ng ating Panginoong Jesucristo.
May this be a reminder to all of us that even though sometimes we think that God has abandoned us or God has forsaken us or God is not listening to us, it is sure that God is under that it is sure that God understands us. He listens to our cries. He listens to our prayers. Kailangan lang po natin ilapit sa Kanya yun. Kailangan lang po natin isamo sa Kanya yung mga nararamdaman natin or yung mga problema na kinakaharap natin. And it's also comforting that we know that Jesus Christ is seated at the right hand of the Father. Alam natin na andun siya sa tabi ng ating Diyos Ama at pumapagitna or nagiging mediator natin sa God the Father. Kaya naman, very comforting po na alam natin na we are saved by grace. Alam natin na iniligtas na tayo. Jesus Christ has overcome this 2,000 years ago. Alam natin na andun siya sa tabi ng ating Diyos Ama at gumagabay po sa atin. Sabay-sabay po tayong manalangin. Father God, thank you po sa oras na ito. Thank you po for the reminder na hindi po kami nag-iisa. Panginoon, maraming salamat na pinapaalala mo sa amin na kailangan lang namin lumapit sa iyo. Kailangan lang namin iiyak kung ano man yung mga nararamdaman namin na paghihirap, na sakit, Panginoon. Alam namin na andyan ka para makinig. May mga pagkakataon na iniisip namin na wala ka sa tabi namin, or may mga pagkakataon na akala namin hindi mo kami pinapakinggan. But Lord, it is sure that you are with us. You are present even in silence, Panginoon. Thank you, Father God, for giving your Son to save us. Thank you dahil by your grace, we are saved, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na ito, nawa ikaw ang napapurihan sa araw na ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.